Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon nitong post ng ABS-CBN News tungkol sa napabalita na loan ng Pilipinas, 28.7 billion loan ng Pilipinas sa South Korea, na mismo na ang presidente ng South Korea ang nagputol. Hindi na pwede kasi risko, baka hindi kayo makabayad dahil sa corruption na nangyayari sa bansa ninyo, parang ganon. Ito, ang Department of Finance nag-issue ng denial. Deny to death. The Department of Finance denies having a 28.7 billion loan between the Philippines and South Korea after the latter halted a loan citing its potential for corruption. The Department of Finance categorically clarifies that no such loan exists, the agency says in a statement. So, it's the word of South Korean government, South Korean president, between the word of Department of Finance. Kanino tayo maniniwala? Kanino ako maniniwala? Ako, of course, mas maniniwala ako sa South Korean government. It's a first world country, one of the biggest economy. Kasama ba sila sa G7 o G13? Ang yaman ng South Korea. Then matino. Tingnan nyo ha. Yung previous president nila nag-declare ng martial law. Umalma ang parliament bang tawag nila, mga congressman, umalma at tinanggal nila ang kanilang presidente na impeach. Tapos yung first lady nakakulong ngayon. Ganyan katino ang South Korea, kaya nga napakayaman na nila ngayon. Nung Korean War, tayo ang tumutulong sa kanila, at tinatanaw ng mga South Koreans, yung mga yung mga kaedad na natin, yung nakaranas ng gera or yung alam nila yung history, ang laki ng utang na loob nila sa mga Pilipino dahil sa tinulungan natin sila noong Korean War. Nagpadala tayo ng battalion of soldiers. My uncle, Sergeant Catalinico Macanas, Korean War veteran, and I'm so proud of my uncle. So, yung dating pobre noon, sila ng mayaman, tayo noon, mayaman tayo, pobre na ngayon. Ngayon, kanino kayo maniniwala? Sa statement ng Department of Finance na sila yung utak sa executioner, ditong PhilHealth natin, 60 billion kinuha nila, plus other pundo, pinangpundo nila sa mga flood control projects ng mga lawmakers. Maniniwala ba tayo? I just don't know. Magbasa tayo sa mga comments, ano? Rap the Diyos, who to trust? A first world country or the Philippine government? Siyempre, doon tayo sa Korea. Ano pa? James Castro Linao, no such loan exists and will be a ghost loan if it was implemented by South Korea. Ay nako. Jezreel Bartolome, tell it to the Marines. Tingnan pala natin tong people who reacted. People who reacted, 17,000. 15,000 ang tumatawa. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa statement ng Department of Finance. 1,500 lang ang nag-like. Wala, hindi nyo maloko ang taong bayan. Social media age, matalino na po ang mga Pilipino. Ano bang tawag nito? Huwag nyo namang insultuhin ang intelligence ng mga Pilipino. Hindi naman kami mga otsotso. Okay, ano pa? Eprentan, your word against their word. Malala ko, Nepalese violence. Finance minister nila doon, kawawa.
pinagtatadyakan, binugbog, what else, binato, kawawa ang finance minister nila doon dahil nga sa korupsyon. Dito sa Pilipinas, huwag niyong hintayin yung galit ng taong bayan, yung PhilHealth na pundo na yan, pera ng taong bayan yan, hindi nyo pera. Bakit nyo ginamit na pangpundo sa mga infrastructure? Pasalamat kayo at ang Pilipino medyo mapagtimpe but wag niyong hintayin na mapuno ang salop, maubos ang pasensya ng Pilipino. Panoorin nyo yung nangyayari sa Indonesia, panoorin nyo yung nangyayari sa Nepal. Pagkadarating yung panahon, magsisi kayo. May hangganan ang lahat. Hindi lahat ng panahon ay naluluko nyo ang taong bayan. Social media age na ngayon, free flow of information, nalalaman ng karamihan ang nangyayari. Kaya deny to death, I just don't know. Nakakaya. Ang buong mundo na nanonood sa atin. Paano pa ngayon? Grabing corruption, flood control scandal, kaliwat kanan. Nag-aaway na ang mga senador at mga kongresista dahil sa so paano pa ngayon? Ang Pangulo, I don't know kung nakabalik na ba galing sa Cambodia. Baka pagmamalaki na naman niya na nakakuha tayo ng commitment, pledges ng Cambodia. Mag-invest sa atin. Paano mag-invest na napaka-corrupt ang administrasyon? Tapos sabi pa ng Pangulo na siya-shock daw siya na ganito na ang nangyayari sa gobyerno. It took him 3 years to realize na niloloko siya ng kanyang mga advisors o secretaries, whatever report. Naniniwala siya 5,500 flood control projects natapos na, marami pang ginagawa. Palakpak naman yan. Tuwan-tuwa siya hanggang na-fact-check siya ng Katrina. Nasaan ang flood control? Nandyan, na-overwhelm lang. Ay nako, God save the Philippines. Basta hindi ako naniniwala sa Department of Finance. Tell it to the Marines. Lukoy nyo ang inyong lelang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan at Arabica coffee. Kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Nami sa among area, sa among gitamnan og kape. So karon nagaabono mi og naga-spray sa among kape. So muna ni sila ang nagtabang para sa among pag-abono. Og karon muna ni ang itsura sa among kape nga isa pa ka bulan. Abunuan og sprayan. Karon lay ang mag-abono, lay pod ang naga-spray. Kining among gi-spray Silicron og Rumix. O karon gawa sa among tinanom nga kape, maupod ni ang among tanom nga lakatan nga hapit na mamunga o nindot na gid kaayo nga tan-awon kay mga tambok man o gawas nga tambok hinlo pod ang among saging nga lakatan. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa among pagpananom og kape. Hinaot unta nga kini nga suporta magapadayon sa abono og sa among pagpananom og sa uban pa nga chemicals nga magamit namo sa among pagpananom. Salamat kaayo, ang Ginoo mo ay magapanalangin sa nagatabang sa amoa. Salamat og thank you.